Glory, glory to God. Sa muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Manong ngitian natin ang ating katabi? Yung ngiti ng Kristiyano. Hallelujah. Purihin po ang ating pong Panginoon. Amen. Bakit kailangan natin ngumiti? Ha? Kailangan ba natin ngumiti? Amen? Kailangan. Pangit naman pag ang Kristiyano nakasimangot eh. Hallelujah. So ngayon po umaga, tayo po idadako sa salita ng ating pong Panginoon. Glory to God. Sa aklat po ng Mateo, Matthew chapter 11, sa verse 28. Say po dyan, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Nandiyan pa kayo? Hallelujah. So, kayo po umaga ay ang atin po pag-uusapan at pag-aaralan at nais kong ibahagi sa ating lahat sa paglilingkod sa Diyos, bawal ang mapagod. Amen? Sabi nga natin, kapatid, huwag kang mapagod para kay Lord. Hallelujah. So, kanina sa ating devotion, ang ibinahagi ni Sister Ruth, daang time na yon, si Pastora ay buntis. Meron kaming Golden Jubilee Convention. Ang pangalan ng guest ay si Karen Ruth Himbuk. Kako kay Pastora, pagbabae anak natin, Karen Ruth pangalan natin. Ay babae nga. Kaya, Karen Ruth ang kanyang pangalan. Hallelujah. So, sabi ni Ruth kanina, tinalakay niya ay yung discouragement. Marami sa atin ay nakakaranas ng discouragement dahil sa kapaguran. Pagod tayo. Sino dito hindi napapagod? Ako nga, pagod na pagod eh. Kahapon pa. Sabi ng kapitbahay, "Pastor, parang kanina ko pa kayo nakikita, wala kayong pahinga." Kako nga eh, kating-kating na nga ako eh. Parang kasi nagbinta sa amin ng istante. Istante naman ay halos parang 1 tonelada ang bigat. Siyempre yung 1 tonelada, 5 at 6 na tao ang
nagbuhat to istante. Ang salamin naman parang makapal pa sa pintuan ng simbahan, no? Parang salamin ng, yung purong salamin, bubog na salamin ng Alphamart. Kung ang kapal naman ito, kaya palang bigat. May nagbinta sa amin ng istante kahapon. Kaya, pakiramdam ko nung gabi na, talagang pagod na pagod ako. Iniisip ko, na nakapangako pa naman ako, kailangan bukas linggo, on time tayo, 8:30 tayo magsimula. Tapos pagod na pagod ako. Kako, Lord, sorry ha, pagod na pagod ako eh. Alam niyo yun? Kinabukasan linggo, tapos ang pastor pagod na pagod. Pero alam niyo mga minamahal, mabuti ang Diyos. Amen? Na, tutulog siguro ako, alas 12 na eh. Sa amin kasi, mababa na yung alas 12 yung tulog. Lalo sa mga anak namin, alas 12 yung tulog. Kaya tingnan kako, ano kaya bukas mangyari? Aba, maaga din sila nagising. Alam niyo mga minamahal, talagang lahat tayo nakakaranas ng kapaguran. Kasi gumagawa, nagtatrabaho tayo eh. Amen? So, may mga panahon talaga na para ang hirap kumilos. Parang ayaw nating bumangon. Maaari, ilan sa atin ay bumangon at napilitan lang. Kasi nga, kailangan. Diba? So, alam niyo mga minamahal, siyempre pag ang tao ay discouraged, kasi nga sa panahon, nabanggit ni Ruth kanina, sa panahon ni Nehemiah, ay may mga tao na, kumbaga, dahilan para ma-discourage si Nehemiah. Pero mo, nagkaroon ng burden si Nehemiah para i-rebuild ang wall of Jerusalem. Kasi nga, nung makita niya ito, talagang nahabag siya. Na makita ang kanyang bayan na wasak ang muog. Wasak ang pader. Kaya, pagbalik niya, talagang nag-pray siya sa Panginoon, kay Yahweh. At nakita ng Diyos ang kanyang puso. Na ang dinidesire ay itayo muli ang wall of Jerusalem. Mahalaga. Nakita na ni Nehemiah ang kahalagahan ng pader, ng wall na ito. Ito po ay protection para sa kanyang bayan at sa kanyang mga kababayan. Kasi kung sino-sino lang mga tao ang pumapasok, talagang nasa laula ang Jerusalem at the time. Pero si Nehemiah ay ginamit ng Diyos para itayo muli, at lagyan ng wall, ng bakod, para proteksyonan ang bayan ng atin pong Panginoon. Pero araw-araw, nakakatanggap si Nehemiah ng panunuya na pag-iinsulto ni Tobias at ni Sanballat. Hallelujah. Pero ganoon pa man, si Nehemiah talagang porsigido siya na gawin. Isipin niyo mga minamahal. Ang ginagawa ni Nehemiah at ng kanyang mga kasama, gumagawa ang kanang kamay, gumagawa ng pader, ang kaliwa abay hawak ng mga sandata. Isipin niyo yun?
Habang nagtatrabaho, may sandatang hawak yung kabila. Kasi anumang oras, sandali, sasalakayin sila para hindi lang matuloy yung plano ni Nehemiah. Hallelujah. Pero sa biyaya ng ating pong Panginoon, within 52 days, sipin nyo, 52 araw lamang ay natapos ang wall of Jerusalem. Sa tulong ng Diyos, dahilan sa pananampalataya, mayroon si Nehemiah. Nandyan pa kayo? Kaya nga, malaki ang nagagawa ng pananampalataya sa buhay ng tao. No? Na kahit anong sitwasyon, mayroon ka kung matatag ang iyong pananampalataya. Sa totoo, mga minamahal, ang pagiging Kristiyano naman hindi madali. No? Na basta ka lang uupo, tatanggap ka ng maraming biyaya, hindi po eh. Bago mo maranasan ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos, ilalagay ka lagi ng Panginoon sa hindi mainam na kalagayan at sitwasyon. Nandiyan pa kayo? No? Kung wala kang pananampalataya sa Diyos, kakainin ka ng discouragement. Ilulubog ka hanggang mawalan ka ng tiwala sa sarili mo, higit sa lahat sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Kaya nga mga minamahal, siyempre, hindi yan naintindihan ng ibang tao. Pero pag ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, anumang sitwasyon at anumang kalagayan na iyong nararanasan, maiintindihan mo na sa buhay natin bilang Kristiyano, pag ikaw ay nailagay sa ganong kalagayan, higit sa lahat, kailangan mo ang ganap na pagtitiwala sa Diyos upang maranasan mo ang kanyang himala at ang kapangyarihan ng kamay ng atin pong Panginoon. Amen! Kasi nga, ang lahat na ito, niloloob ng atin pong Panginoon. Nang sa gayon, makita natin na mayroon tayong magandang laban na pinaglalabanan upang makamit natin ang magandang tagumpay sa biyaya ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Ngayon, sa paglilingkod sa Diyos, bawal ang mapagod. Bawal mapagod. Kailangan mo talaga, pag ikaw ay Kristiyano, kailangan mong gawin, kailangan mong tumayo. At ihakbang ang iyong paa. Diba? Na may pananampalataya. Tandaan po natin na sinasabi ni Pablo, we live by faith and not by sight. We live by faith, not by sight. Tayo po ay dapat mabuhay sa pananampalataya. At matutunan natin ang mga bagay na ito. Paano magtiwala sa Diyos? Paano magtiwala sa Panginoon? Bakit? Ito yung paraan para lahat ng discouragement, lahat ng takot na mayroon ka ay mapagtagumpayan mo at makita mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran at tumawag sa iyo ay totoong Diyos. Amen? Totoo siya. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal,
No? Kaya kanina habang si Ruth ay nagsasalita, yung mga verse at text na binabasa niya, akin yun eh. Akin yun. Siguro kinopya lang niya. Nakita niya siguro yung aking mga binasa. Bakit kaya ako yun? Hallelujah. Yung binanggit niya sa Galatians chapter 6, akin yun eh. Galatians chapter 6 verse 9. Sabi doon, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Alam mo sa ibang salita, huwag kayong magsawa, huwag kayong maghimagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa takdang panahon, kayo ay mag-aani. Amen. Marami sa atin, maraming tao, gusto lang lagi mag-ani. Ayun. Ani ba tayo kung wala tayong tinanim? Hindi. Sa literal na salita, sa literal na pamumuhay at kalagayan natin, kapatid, walang tao nag-ani na hindi nagtanim. Lahat na nag-ani, may tinanim siya. Amen? Amen. Pwede rin. Taga-ani ka lang. Pero hindi sa'yo. Yung inaani mo. Trabahador ka lang. Nakikiani. Halimbawa ako yung kabisilya. Ako yung contact ng may bukid. Pastor, sa 21 ako magpaani. Tawagin ko yung mga tao ko. Mayroon akong mga 30 tao. Yung 30 tao, kaya mag-ani sa maghapon yun. Mga 2 hektarya. Kung mabilis, mag-ani. Maghapon. Mahirap kayo mag-ani. Magkarit ng palay. Hirap. Pero yung sanay na, si Mother Nat, yan, pamilya na, sanay yan. Kasi mga bata pa sila, talagang pag sinabi ni Brother Tino na, tara! Kasi si Nonoy, si Buddy Joey, nung tandang-tanda ko pa, nag-project kami sa simbahan ng Palay, ng Tubigan. Lusog si Nonoy sa tubig, sa Tubigan, sa Linang. Baon si Nonoy ay, mababa pa si Nonoy noon. Ngayon, mababa pa rin eh. Kaya si Buddy Joey, ngayon may asawa, may anak na rin eh. Di ba? Ay bata pa sila noon. Si Brother Nat, panganay. Si Jack, si Nonoy. Si Nonoy, maliit talaga. Kita niyo si Brother Tino, malaki baga. Paglusong ni Nonoy sa palay, sa tubigan, bumaon si Nonoy, talagang, hanggang dibdib na niya. Kasi kumunoy eh. Malalim yung putik. Ang hirap. Nagpaalam pa sa akin, Pastor, pwede ako magtalok? Ay, pwede. Ay, lusong sila doon sa kumunoy. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, first time namin magsaka, doon pa sa tamak, tawagin nila, kumunoy. Ang palay, mahirap mo paganda. Bakit? Kinakalawang. Pag kinalawang ang palay mo, mapupudpud yun. Pero talagang sinaka namin para lang makabili kami ng drum set. Drum set din ang aming unang project eh. Alam niyo, nung araw, nung bata pa kayong pastor, makapag-project lang kami ng drum set, masaya na kaming pastor, may drum set. Pastor ko sa barangay.
No? Walang kuryente, naka-drum set ka pa. So, yun ang project namin, generator at drum set. Kako, ang kulay ng drum set natin, blue. Kaya nung nag-ani kami ng palay, ani. Umani kami siguro, mga 75 kabans. Alam niyo, yung pinahiraman sa amin lupa ng kapatiran. Sino mag-aakala na ani ka ng ganong karaming palay sa tamak? No? Nag-abuno kami ng palay, hindi kami umaapak sa tubigan eh. Doon sa pilapil, kasi nga, malalim eh. Sa pilapil mo inagad. Para patsambahan na lang kung sino tamaan ng abuno eh. Pero gumanda ang palay. Umani kami, bininta namin. Pumunta kami ng Manila, sa Postura. At si Father Boy, bumili kami drum set. Diyan pa sa Santa Mesa, di ba? Diyan bilihan ng mga gitara, sa may, yan, Santa Mesa na yan. Gitara, bili kami drum set. Kulay blue nga. Pag-uwi namin, kulay blue. Maliit pa yung mga anak namin. Wala pa si Rod. Naka-drum set kami. May inilok sa aming generator. May kuryente ang simbahan namin. Diba? Sa barangay. May ilaw kami lang may kuryente. Kaya pag linggo talagang galagapakan yung drum set. May amplifier kami. May kami generator eh. Masaya ang gawain sa bukid nung araw. Alam niyo mga minamahal, pananampalataya. Nakakapagod kung titinan mo. Pero pag sa Diyos, lahat ng pagod nawawala. Amen? Naramdaman niyo ba yan? O dito pa lang kayo nagpapahinga kasi pagod na pagod kayo? Maganda si Bano. Malamig eh. Kapatid, pwede naman yung matulog habang ako nagsasalita. Malamig eh. Di ba masarap matulog pag may nagamisahe? Oo. Totoo yan. Kasi daras din namin yan bilang pastor eh. Lalo kung convention sa Baguio. I dim light sa convention center sa Baguio. Alam ba ganun speaker na mga pastor Gohorago? Sarap matulog eh. Lamig sa Baguio. Talagang nakakapagtaka din. Pag may nagamisahe, talagang ang mata mo parang ginapilit mo na idilat eh. Kaya totoo yun eh. Pag salita na ng Diyos, ang trabaho ng mga demonjito ni Satanas, gatungtungan daw yung ating mga pilikmata. Kapag inaantok-antok ka na ngayon, may demonjito na nagatungtong dyan. Demonjito kaya nakaliit yan ho eh. Demonjito nga eh. Pag tumungtong yan sa dalawang pilikmata mo, maya-maya, gorago ka na. Hallelujah. No? Kaya, ano sabi ng Bible? No? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal. Lahat ha? Lahat. Kasi alam naman ng Panginoon, lahat ng tao dumarating sa atin na tayo ay napapagal. Napapagod. Diba? Yung maghapon nating ginagawa, nakakapagod din yan eh. Nakakapagod ka yung walang ginagawa eh. Hello? Mas nakakapagod yun, wala kang ginagawa. Maghapon, nakaupo ka lang. Mas nakakapagod yan. Hallelujah. Totoo mga minamahal. Ako, kaya ko pa yung magparot pa rito. Sa Divisoria, kahit magtulak ako ng trolley namin ng paninda eh. Alam niyo yun? Ang trabaho ko sa Divisoria, kung pwede lang ako magkarga doon sa Divisoria, pwede na eh. Parot pa rito. Hallelujah.
Nakakapagod ang buhay. Pero alam niyo mga minamahal, ang maganda yung kapaguran natin ay mayroong resulta na maganda. Sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, kung ang mga taong naglingkod sa Panginoon ay dumating yung kapagalan at kapaguran at tumigil, sa tingin nyo mga minamahal, mayroon kayang mga tao na katulad natin na patuloy na naglilingkod. Kung ang mga taong nauna naglingkod ay napagod sila at walang ginawa para sa atin pong Panginoon, para ibahagi ang pananampalataya sa susunod na henerasyon. Kapatid, mga minamahal, kung may mga taong nagpagal sa iyo, sa bawat sa atin, kapatid, dapat magpagal din tayo para sa iba. Upang pagdating ng panahon, ay mayroong mga taong magpatuloy na maglingkod at magsasabi, salamat sa mga taong nagpagal sa aming kaluluwa. Amen. Amen. So sa literal na buhay, sa literal na buhay natin, araw-araw napapagal tayo. Sa spiritual nating kalagayan, napapagod din tayo. Napapagod din tayo. Pero, ito yung bagay na dapat nating ginagawa na walang bahagi ang kapaguran. Kailangan natin, di ba, kahit sa panalangin, may mga time parang ayaw natin manalangin, pero sabi ng marami, at totoo, sa panahon na tinatamad kang manalangin, yun ang oras na dapat kang manalangin sa Diyos. Amen. Yun yung panahon na kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Kaya kailangan mong manalangin. Amen. Kaya nga, totoo, lahat tayo napapagod. Pero dapat ang pagkapagod ay walang puwang sa buhay ng mga anak ng Diyos. Bakit? Hindi magluluwat. Hindi magtatagal. Darating ang ating pong Panginoon. Kailangan nating magpatuloy. Amen. Magpatuloy. Diba? Normal na tayo po. Minsan-minsan magpahinga. Diba? Kaya pag napapagod tayo, magpahinga tayo. Sabi ng Bible, come unto me, all of you who are heavy laden, who are weary and heavy laden. Diba? Pag may mabigat na tayong pasan, mahirap pag may pinapasan. Talaga mapapagod ka. Nung araw na ako'y nagbibinata, na sabi ko nga sa inyo, pag ako pumapasa ng kahoy galing sa bundok, talagang yung hakbang ko, binibilang ko. Kasi kung maaari lang yung aking pasan, may dala ko na ng mabilis doon sa lugar kung saan. Kaya kahit na nararamdaman ko na sa likod na mabigat at masakit, gusto ko magpahinga. Sa isip ko, gusto ko na magpahinga sa isip ko lang. Pero ayaw ko, gusto ko pa ihakbang ang pako para lang mailapit ko yung dala ko na mabigat patungo doon sa lugar at sa bahay namin. Hindi masama ang magpahinga. Huwag ka lang tumigil. Amen? Iba yung nagpapahinga sa tumitigil. Amen? Diba? Magpahinga ka lang. Pero huwag kang tumigil. Amen? Huwag kang tumigil na tumawag sa Diyos. Huwag kang tumigil na manalangin sa Diyos. Sabi nga ng iba, bakit?
Sa simbahan lang baga pwedeng maglingkod ng tao sa Diyos. Totoo naman. Kahit saan, kahit sa bahay mo. No? Dapat may ginagawa ka na bagay na mabuti para sa ating pong Panginoon na ang Diyos ay napaparangalan mo. Bakit sa bahay baga hindi pwedeng manalangin? Pwede. At maraming tao ang nangangailangan ng iyong panalangin. Amen. Maraming tao ang nangangailangan ng iyong panalangin at maraming tao ang pwedeng maabot ng iyong panalangin. Hallelujah. Kaya, totoo mga minamahal. Kaya nga, yung halos kasabayan kong kabataan sa amin noong araw. Nung kami ay binata din sa Manila, nagtatrabaho siya. Nagtatrabaho din ako. Na, pagpunta ng simbahan, magkasabay kami punta ng simbahan sa Project 4 noong araw. Paglipas ng mga maraming panahon, ay siyempre, ang tao nagbabago talaga. Kahit sabi ko nga, kahit ang tao pala, ang mga bata lumaki sa church, sa Sunday school, pagdating ng panahon, at na-impluensyahan ng mundo, nagbabago ang tao. Pero alam niyo, malaki din ang ating papel para sa kanila. Kung mayroon tayong mga kilalang Kristiyano, na lumayo sa Panginoon, ipatalagin natin sila. Amen? Panalangin mo, importante yan. Kaya, isa pinag-pray ko, na talagang sa puso ko na, parang ko yung nakadama ng pagkahabag, siyempre. Kamusta kaya? Alam mo, nag-chat sa akin, Pastor, kamusta? Kago, bro, okay lang. Kamusta? Ikaw, kamusta? Kako-attend ka sa church. Dito ka sa amin mag-church. Sabi niya, sige, Pastor, papasal kami dyan. Kaya, ngayon sana, ang problema, maaga ang simula natin. Sabi niya, Pastor, para nakakahiya naman kung late na kami dumating. Kasi galing pa silang Mali, papunta rito. Kasama siguro yung mga apo niya. May mga apo na eh. Sabi, hindi. Sa sunod, Pastor, pagsikapan namin, maaga kami. So alam niyo mga minamahal, yung panalangin na pinaka-importante na dapat tayong Kristiyano hindi tumitigil na manalangin. Huwag tayo magsawa na gumawa ng mabuti. Amen? Ang pananalangin para sa kaluluwa ng ibang tao. Importante yan. Kaya makikilala natin, o kamag-anak natin, ipag-pray natin. Huwag ka magsawa na ipanalangin sila. O yung ating mga magulang na wala pa sa ipanalangin natin. Amen. Na ang Diyos ay gumawa ng paraan para sila ay makakilala sa atin pong Panginoon. Tandaan po natin mga minamahal. Tayo na mga anak ng Diyos, pag wala tayong ginawa, kahit manalangin, hindi natin magawa para sa kaluluwa ng ibang tao, at lalo tigit sa ating mga mahal sa buhay, malaki ang ating pananagutan sa Diyos. Diba? Sabi ng Bible, sisigilin ng Diyos ang dugo nila sa ating mga kamay. Pagharap natin sa Panginoon, anak, wala man lang tayong ginawa para maligtas ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. Hallelujah. So kapatid, mga minamahal, huwag tayo magsawa na gumawa ng mabuti. Huwag tayo mapagod na manalangin sa ating mahal sa buhay, sa ating asawa, sa ating magulang, sa ating kapatid, sa ating mga pinsan, sa mga tao na malapit sa atin. Amen. Bakit? Maraming taong naligtas
at nakakilala sa Diyos dahilan sa may mga taong nanalangin. Di ba, Brother Jerry? Oh, sabi ni Brother Jerry, testimony niya. Hallelujah. Kaya nga, pagka napapagal tayo, lumapit tayo sa Diyos. Una. Yun ang sabi ng Bible. Come unto me. Amen. Sa Diyos tayo lumapit. Lord, pagod ako. Lord, pwede bagang magpahinga muna. Sa buhay Kristiyano, kaya nga importante, mayroon tayong panahon na magmuni-muni, pumunta tayo sa isang lugar na tahimik para makapag-relax tayo, makapagpahinga tayo. Amen? Diba? Dito sa simbahan, gusto yung pahinga? Pwede. Pastor, pwede ba punta ko sa simbahan, magpahinga? Kasi magpalamig, pwede magpalamig. Huwag nyo napandarin yan. Yun isa lang. Baka dalawang yan kung papandarin nyo. Alam niyo mga minaw, kailangan natin. Amen. Hello. Huh? Kaya nga niyayaya kami pumunta sa Singapore, magpahinga daw kami. Kami ni Pastora. Sabi ni Pastor, punta tayo sa Singapore. Mayad ang gasiling, halang gabuksing. Kako magkano? 25,000 back and forth. Eh, pwede na. Pwede na, bro. Ha? Pwede na mag-stirakel? Pwede na? Ay sa sunod doon, sa Australia kami. Doon kami magpahinga. Yan ay pangarap pa lamang. Sa Australia, mas mura. 12,000 lang. Kapatid mga minamahal, pag napapagal ka, lumapit ka kay Lord. Amen? No? Pwede naman eh. Lapit ka sa Panginoon. Pwede ka umiyak kay Lord at magsabi ng lahat ng mga pasanin mo at mabigat sa iyo, ilapit mo sa Diyos. Amen. Ang problema sa atin, kapatid mga minamahal, para tayo isang taong sumakay ng jeep na may pasan na mabigat, nakasakay ka na nga, pasan-pasan mo pa rin yung iyong dala. Di ba? Pag sumakay ka, di ba mo yung dala mo? Nakasakay ka na nga eh. Nandiyan pa kayo? Ang problema sa atin, pinapasan natin na tayo lang. Hallelujah. Bakit hindi natin ilapit sa Diyos? Yung mga mabigat na pinapasan natin, ilapit natin kay Lord. Amen? No? Huwag mong pasaning mag-isa yan. Kaya nga sinulat na sa Bible eh. Diba? Lahat ng napapagal at nabibigat ang lumapit kayo sa akin. Diba? Isang dakilang paanyaya ng Diyos para sa kanyang mga anak. Diba? Napaka-bless natin. Bakit may Diyos na nag-aanyaya sa panahon na tayo po ay napapagod? May Diyos tayong malalapitan. May Diyos tayong mapapahingahan. Amen? Maraming tao, no? Maraming taong pagod na pagod sa buhay, wala silang malapitan. Ay tayo, may Diyos tayo eh. Kaya wag mong sabihin, wag natin isipin, mahina ka. Bakit? May Bible eh, may Biblia, may salita ng Diyos na nagsasabi at nag-aanyaya mismo ang atin pong Panginoon. Hallelujah! Ayon sa kanyang salita. Ha? Hallelujah! Sabi niya, lumapit kayo sa akin
Hallelujah. Kayong lahat na napapagal at nabibigatang lubha. Hallelujah. Ano po? Pasanin, nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Ang aking pamatok. Mayroong pamatok si Lord. Kailangan ni Lord may kapartner. Amen? At sino yun? Tayo. Ikaw. Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ka nag-iisa. No? Laging kasama mo si Lord. Diba? Alam niyo ang example dito sa Palestine. Ang ginagamit sa pag-aararo ay 2 turo, 2 baka. No? Na ang pamatok ay isa. No? Ay isa ang pamatok, hindi katulad sa atin. Isang kalabaw, mayroong isang pamatok. Yung, anong tawag doon? Singkaw. No? Singkaw, dito nilalagay sa liig. Isang singkaw lang. No? Itong sinasabi ng atin pong Panginoon ay halimbawa sa Palestina na ang ginagamit sa pag-aararo ay 2, partner-partner. Diba? Sa panahon ni Elijah, nang siya'y tinawag, Elijah, si Elisha. Si Elisha, nang siya'y tinawag ng Diyos para sa paglilingkod as bilang propeta, saan siya natagpuan ni Elijah? Di ba sa bukid, nag-aararo siya. 12 paris ng toro ang kanyang ginagamit sa pag-aararo. Paris. Kaya sabi ni Lord, pasanin niyo ang aking pamatok. Aking pamatok. Ibig sabihin, yung pamatok na yun, ang kapartner mo sa lahat ng pasanin sa buhay na mayroon tayo ay si Lord. Hindi ka nag-iisa sa anumang problema na dumarating sa buhay mo, laging si Lord nandyan. Kaya sabi ng Bible, hindi kita iiwan. Amen? Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Di ba ang ganda? Kaya nga sa bawat laban natin sa buhay, lagi nandyan si Lord. Hallelujah. Pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Kaya nga, sa paglilingkod sa Panginoon, ang daming bagay tayong natututunan sa Panginoon. At maraming bagay sa buhay natin ang binabago ng Diyos. Diba? Pag may bigat tayong problema, kaya tayo lumalapit. Pag lumapit tayo kay Lord, maraming bagay ang itinuturo si Lord sa buhay natin. Para yung buhay natin ay maging ganap at karapat-dapat sa Kanya. Hallelujah. Ano ang sabi ng Bible? Psalms chapter 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He leadeth me beside the still waters. Amen? Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Pag ang Diyos ang ating pastor at Diyos ang ating pinaglilingkuran, kailanman hindi ka mawawala ng lakas. Amen? Pag napagod ka, kay Lord ka lumapit, lalakas ka uli.
Amen? Kasi pag ang espiritu natin malakas, yung weaknesses ng ating pong katawan, ng ating laman, susunod yan eh. Amen? No? Kaya nga sa buhay natin, dapat mas nangingibabaw yung kalakasan ng espiritu natin. Amen? Hindi yung malakas tayo physically, pero weak ang ating espiritu. No? Baliktad. Dapat tayong Kristiyano laging malakas. Sikapin nating palakasin ang ating spiritual na buhay para anumang kahinaan ng ating physical, ng ating emotional, mga minamahal, susunod yan sa espiritu na mayroon ka. Amen? Kasi yung espiritu natin ay nakaangkla sa espiritu ng Diyos. Amen. Ano sabi ng Bible? Isaiah chapter 40. Ano sabi doon? No? Hallelujah. Sabi po dito, did not wait upon the Lord shall renew their strength. Isipin natin mga minamahal. Kung ang mga kabataan nga daw ay napapagal. Hallelujah. Ang mga kabataan. Na ang katulad daw nito ay parang agila. Hallelujah. Diba? Kapatid mga minamahal, tayo bilang mga anak ng atin pong Panginoon, pagka naramdaman natin ang kapaguran, tumingin tayo sa agila. Isipin natin ang agila. Kapatid mga minamahal. Hallelujah. Kung bakit ang agila ay laging malakas. Kasi nga, pagka sila ay nagkakaedad na, ano po, siyempre, yung kanila mga pakpak ay unti-unti nang nalalagas. Alam niyo, ginagawa ng agila. Pinahampas niya ang kanyang pangapakpak sa matutulis na mga bato. Parang matanggal yung mga luma at dating balahibo at pakpak niya. Pinahampas niya. Ano po ang kasunod nun? Pag nawala na yung mga lumang mga pakpak, balahibo, tutubo yung mga bagong balahibo niya. At lalong maging malakas. Amen? Pag lumabo ang mata ng agila, tumitingin sa araw, diretso. Tayong tao, hindi tayo pwede makatingin sa araw, diretso. Ako, kung pwede lang nga, matagal ko nang tininan ng araw eh. Para lang luminaw tong aking paningin na ito eh. Andiyan pa kayo? Pero ang point po doon at ang mensahe doon, tayo, pagka ang ating pananaw ay nagiging blind, para luminaw ang ating panampalataya, tumingin tayo. Huwag mong tingnan ang mga bagay na nagaganap sa palibot mo. Huwag mong tingnan kung ano ang nararanasan mo sa sarili mo. Tingnan mo pa rin si Lord. Amen? Amen? Kay Lord ka pa rin tumingin. Bakit? Siya lang ang may kapasidad at kapangyarihan para magbago sa lahat ng sitwasyon na hindi maganda na nararanasan mo, si Lord lang.
Kaya tama ang sabi ng Bible eh. No? Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. Kay Lord lang tumingin. Hallelujah. Bakit? Sabi ng Bible eh, learn from me. Mag-aral kayo sa akin. Amen. Ibig sabihin, tingnan natin si Lord. Tingnan natin si Jesus. Madali ba ang naging buhay at experience niya nung siya ay nandito sa lupa? Hindi. Diba? Hindi madali ang kanyang naging kalagayan at buhay. Nandito siya na parito sa lupa. Diba? At nabuhay siya sa isang payak na pamumuhay. No? Nabuhay siya katulad ng alipin, sabi ng Bible eh. Kaya nandito siya. Nakita ba natin, nabasa ba natin sa Bible na ang atin pong Panginoon ay kumbaga nabuhay sa isang marangyang buhay? Diba? Wala nga siyang masilungan eh. Kung saan-saan lang siya eh. Hallelujah. Kung saan siya abutan. No? Sa lugar na pupuntahan niya, kung anong ihain sa kanya, tinatanggap niya. Kaya nga, ultimo, mga makasalanan, nandun siya. Kaya yung mga makadiyos at reliyosong tao, lagi nakatingin sa kanya. Uy, bakit si Jesus ang guro? Bakit tumuloy sa bahay ng isang makasalanan, ng isang publikano, ng isang pariseo? Diba? Kasi ang Diyos na parito, gusto niyang patunayan na ang Diyos Ama na nasa langit na nire-represent ni Jesus Christ ay Diyos na walang itinatangi. Sabi ng Bible. Amen. Kaya nga, pumapasok siya kahit sa bahay ng mga publikano, ng mga pariseyo, ng mga maniningil ng buwis. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. So, marami tayong matututunan at mapapag-aralan sa buhay at kalagayan ng atin pong Panginoon. Nang sa gayon, ang lahat ng kapagalan at kapaguran natin sa buhay ay ating mapagtagumpayan. Amen. At tayo ay makapagpatuloy at sumulong sa ating pananampalataya sa atin pong Panginoon. Ano nga po ang challenge? Challenge ng Diyos kay Joshua, be strong and be of good courage. Magpakalakas ka at magpakatatang. Sa buhay natin, pagka nararamdaman natin ang kahinaan sa ating sarili, sabihin natin ang salita ng Diyos, magpakalakas ka sa Panginoon. Amen? Basahin natin ang challenge ng Biblia, ng Diyos kay Joshua. Be strong and be of good courage. Huwag kang palampalampa. Bakit? Ikaw ang maunguna sa aking bayan. Kaya nga, ang challenge ni Lord sa kanya, magpakalakas ka. Sa atin, kalagayan bilang Kristiyano sa huling panahon, magpakalakas tayo kay Lord. Amen. Be strong in the Lord and in the power of His might. Hallelujah. Glory, glory to God. Kaya nga, pakatandaan po natin, kung tayo po ay napapagod, lumapit tayo kay Lord. Hallelujah. Pasanin natin kung ano ang mga bagay na ating pinapasan
Pero dapat isipin natin, kasama natin ang Diyos. Amen? Kasama natin ang Diyos. Huwag nating sarilinin ang mga problema. Kay Lord natin ilapit yan. Ayaw ng atin pong Panginoon na habang buhay tayong may problema. Bagamat normal sa tao yan. No? Pero anumang problema, lilipas yan eh. Amen? Lahat ng trial sa buhay natin, lalampasan lang natin yan. Amen? At sa dako paroon, dapat doon nakapukol ang ating tingin. Na sa dako paroon, may bagay na magandang bagay na darating sa buhay natin at mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Kasi sa buhay na mayroon ka, kasama lagi natin ang ating pong Panginoon. Kaya nga, sa paglilingkod sa Diyos, bawal ang mapagod. Amen? Gawin nating prinsipyo yan. No? Sa ayaw natin sa gusto, kasi ang gusto ng ating laman, lagi magpahingay. No? Gusto ng laman yan. Ay gusto ng Espiritu natin. Gusto maglingkod sa Panginoon. Ano bang susundin natin? Sarili natin o ang Espiritu na mayroon tayo? Ay, Espiritu natin, panlangit yan. Pangwalang hanggan yan. Amen? Yung physical natin na napapagod. Itulog natin yan, paggising natin, malakas ulit tayo. Bakit ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na mapagbiyaya ng buhay at lakas para sa atin. Purihin po ang atin pong Panginoon. Amen? Ngayon po tayo po ay dadako sa atin pong communion. Hallelujah. Glory, glory to God. Sige po. Tatawagan ko si Padre Jerry. At Sister Ning. Praise the Lord. So, ibig sabihin, ang pagpartake sa communion ay, siyempre, mahalaga ay handa tayo. Amen? Hallelujah. Nakahanda yung ating espiritu. Sabay ang ating mga manunugtog. Parang hindi pa handa. So, handa na ba tayo? Ano po? Ang tinapay at saro ay simbolo ng katawan at dugo ni Kristo. Ano ang sabi ng Bible? Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Amen? So, ginagawa natin ito bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya nga, pinagpira-piraso niya kasi iba-iba tayo eh. Sa bawat piraso ng tinapay na pinagpira-piraso ni Kristo, isa doon, ikaw at ako. Yung maging parte ng bahagi para mabuo yung isang tinapay, napakapalad mo na. Amen? Ibig sabihin, mahalaga ka pala sa Panginoon. Na? Mahalaga tayo, mahalaga ang bawat sa atin. Kaya nga pagka yung isang tinapay at yung isang piraso ay wala. Kaya nga, siyempre, malungkot yung ibang parte. Kasi yung ikakompleto nun ay wala. Hindi mabubuo ang isang tinapay kung kulang ng isa.
Kaya nga, napakapalad mo. Kasi sa bawat piraso ng tinapay, ikaw yon. Malaya ka na makibahagi sa katawan ni Kristo. Sabi nga, si Kristo ang ulo ng iglesia at tayo ang bahagi ng kanyang katawan. Tayo. So ang tinapay na ito, katawan ni Kristo. Ikaw at ako yun. So ang katawan ni Kristo ay ang bawat sa atin, body of Christ. Believers, mga mananampalataya. Kaya nga, bawat isa ay may karapatan na kumuha ng tinapay, uminom ng saro, kasi karapatan yan na ibinigay ng Diyos para sa atin. Palapakan po natin si Lord. Hallelujah. Hindi na maulit. Minsan lang sabi ng Bible, di ba? Minsan lang niya ibinigay ang kanyang katawan, minsan lang siya namatay. Minsan lang namatay si Kristo at naghandog ng kanyang buhay. Yan ay para sa lahat. Hindi na yun maulit. Kaya nga ang gawin natin, bilang isang parte, sikapin natin na mabago ang ating buhay, mabago ang ating sarili, kapatid mga minamahal, upang ang katawan ng ating pong Panginoon ay sisigla, lalakas, at lulusog. Pagpapalain tayo ng Diyos. Amen? Gawin natin ang mga bagay na ito bilang pag-alaala kay Kristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa iyo. Tayo manalangin. Lord, salamat. Minsan mong ibinigay ang iyong sarili at ito'y hindi na mauulit. Panginoon, salamat sa privilege na mayroon kami. Kami ay isang parte at bahagi ng iyong katawan. At ang tinapay na ito ay nagpapahayag na ito'y iyong katawan at ang saro'y dugo mo na nabubuhos sa cross ng Kalbaryo. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga bagay na aming ipaparte, ay makita namin at makita ng bawat isa ang kahalagahan ng paglilingkod sa iyo. Sa isang bagong paglilingkod at pamumuhay. Salamat po, dakilang Diyos. Ang iyong biyaya ay sumagana para sa iyong mga anak na tatanggap ng tinapay at sarong ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. The earth, there's no way to measure what your word. crucified, laid behind the stone. You lived, you died, Rejected and alone, like a rose,
stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall. I thought of me above all. Hallelujah. Yes, oh God. Banal at makapangyarihan naming Diyos na nasa langit. Darito, Panginoon, ang iyong mga anak. Nandito po ang tinapay at saro. Simbolo ng iyong katawan at dugo na nabayubay at nabubuo sa krus ng Kalbaryo. Lord, dalangin namin, Panginoon, pagpalain mo ang mga bagay na ito sa bawat isa sa amin na tatanggap. Patuloy, Panginoon, na ito po ay magsilbing inspirasyon namin upang kami ay patuloy na maglingkod na may kagalakan at kalakasan sa iyong harapan. Na anumang problema, anumang takot, anumang karamdaman, anumang discouragement na maaring nararanasan at dumarating sa buhay ng iyong mga anak ay walang kapangyarihan at puwang sa buhay ng iyong mga anak. Lord, salamat sa iyong dakilang paanyaya sa bawat sa amin. Sa panahon ng problema, sa panahon ng karamdaman at kapaguran ng aming physical o spiritual, emotional na kalagayan, kami ay may pagkakataon para lumapit sa inyo. At makakasumpong kami ng ganap na kapahingahan para sa aming mga kaluluwa ayon sa iyong mga salita. Kaya nga po, Panginoon, pagpalain mo ang tinapay na ito at sarong ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, Trampled on the ground. You took the fall and thought of me. and taught of me. Oh, above all. Above all. Yes, crucified. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, Like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Above all, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Above all. Yes, oh God, hallelujah. Panginoon, salamat
minsan pa. Tunay nga po dakilang Diyos, napakabuti mo. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ang pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Salamat dakilang Ama, kayong umaga, Panginoon, patuloy ng biyaya, ng kalangitan, at pagpapala mo ay patuloy na igawad ang iyong bendisyon para po sa iyong mga anak. Mga bata, kabataan, at mga magulang. Sa iyo lamang ang kapurihan, sa iyo lamang ang karangalan at ang kaluwalhatian. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, ito ang aming panalangin. Amen and Amen. Magandang tanghali po. God bless you. Hallelujah. Amen. Magandang tanghali po. God bless. Magkamayan po tayo. Siyempre, pakiprepare yung ating pagkain.